Kung hindi ka pa rin nagagalit sa nangyayari sa ating bansa, panoorin mo ito. Kung tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakip-butas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya huwag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod. Kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin. Itong gobyernong ito is overspending, overtaxing, overborrowing. And why are we overspending, overtaxing, and overborrowing? Because government is overstealing. No? So, yan, sobra ang gastos, sobra ang pagbubuwis, sobra ang utang, dahil sobrang kawat, sobrang nakaw. No? Kaya yan ang state of the nation talaga kung tutuusin mo. Problema, ang katwiran nila, ganito na talaga tayo. Paano pa ang gagawin natin kung ang presidente natin iyon na ang sagot? Dapat nga gumawa siya ng aksyon hindi yung ganito na lang tayo. Dapat may aksyon. Kasi kung hindi naman nila inano yung flood control na yan. This is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. Kaya wala tayong kailangan ang pag-iisip natin, hindi natin sinasabi, ay, baka sakali magbagyo. Magkakabagyo talaga. What's happened? Because napakalakas ng ulan. Hindi po napakalakas ng ulan because the water in Napakalakas ng ulan dun sa taas, normal. kaya bumaba yung tubig. Yes po, but All the right. water level was Let's, not instead abnormally of arguing about it, what do you Walang, suggest? walang aksyon, walang nangyari. As in, that's dumami pa krimen. Hindi katulad nung kay Duterte. Hindi ako maka-Duterte, kaya lang, mas okay pa ako kay Duterte. Ngayon hindi nakakatakot Lahat puro patayan, ultimo mga bata. Karaniwang bata pang sangkot sa krimen ngayon. Panig sila sa mayaman, kaming mahihirap kawawa, di ba? Kasi mayayaman sila, wala silang pakialam sa aming mahihirap. Samantala kung hindi dahil sa amin, di sila naluklok sa kinatatayuan nila ngayon, di ba? Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat at ang mga magnanakaw ay hindi. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. The flood control project done in the city of Manila 2022, 2023, 2024, and 2025. Amounting to more or less 14 billion. District 1, 3.4 billion. District 2, 2 billion and 59 million. District 3, 4.2 billion. District 4, 1.3 billion. District 5, 1.1 billion. District 6, 2 billion and 60 million. Total of 14 billion, 313 million 132,309 pesos and 12 centavos from project allocation for the year 2022, 2023, 2024, and 2025.
At malamang sa hindi, kulang pa yan. Kasi ang lahat ng ito ay kinuha lang namin sa website ng Pangulo. Impractical umano ang tinatayang 25 milyong pisong gastos kada araw sa operasyon ng Senado habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Task Force Kasanag, git ng grupo habang milyon-milyong Pilipino ang humaharap sa baha, pagkawala ng kabuhayan at iba pang problema, dapat ding questionin kung tama ba ang prioridad ng pamahalaan. Bawat araw na may tinatayang 25 million pesos na operating cost ang Senado, isang tanong ang ibinabato ng grupo. Sa gitna ng baha, kahirapan at pagkawala ng kabuhayan, ay practical ba ang ganitong prioridad? Wala kami ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. Kickback yan. Wala nang ibang sa tunay na salita. Kickback yan. Okay daw yun. Para sa iba, okay sa kanila yun. At sa karapatan nila bilang whatever. Meron silang share doon sa ginagastos ng pera ng gobyerno.